Curious ka ba kung magkano ang gagastusin kapag bumukod ka na at nagkaroon ng sariling bahay? At gusto mong malaman kung ano-ano ang mga expenses dito para makapag-ready ka? Ito yung mga usual na tanong kapag nagkaroon ka ng sariling bahay. Dahil most likely, gusto lang din malaman nung nagtanong sa'yo kung kaya na ba nilang bumili ng bahay nang hindi namamatay. Bilang isang homeowner, ang akala namin noon is kapag nakabili na kami ng bahay, nakalipat na at nakatira na dito, happy ever after na. Pero hindi pala ganun. Kami kasi ang una namin tinitignan is kung kaya ba namin yung monthly amortization. So kung kaya namin, edi go na, pero napakadami palang dapat i-consider. And in case nag-wonder kayo kung ano-ano ba yung mga expenses na ito, huwag kayong aalis dahil itong video na to ang sasagot sa mga katanungan ninyo. Hi, I'm Ting, at bilang new homeowner, gusto namin i-share sa inyo kung ano-ano ba yung mga expenses namin since naka 1 year na kami dito sa Amaya Escapes, Bulacan. Pero hindi lang to strictly kay Amaya, no? Kasi applicable naman to whether umuupa ka or bumili ka ng sariling bahay, lalo na kapag bumukod ka. And after ng video na to, for sure, magkakaroon ka na ng idea kung magkano ba yung dapat mong i-prepare para mabuhay. So for this video, pag-uusapan natin yung mga sumusunod. Una, ano ba yung mga expenses namin dito? Pangalawa naman is kung magkano yung mga ito. At sana tapusin itong video na to hanggang sa dulo dahil i-share namin sa inyo kung ano-ano ba yung mga hidden costs na dapat yung malaman. Kasi kagaya namin, malamang sa malamang is hindi nyo rin ito mapaghahandaan. Una sa ating agenda, ano-ano nga ba yung mga expenses na ito or kung ano ba yung mga dapat nating paghandaan. So hatiin natin to sa tatlo. Una is yung initial expenses, pangalawa naman is yung mga regular expenses natin dito, and pangatlo yung sinabi nating mga hidden costs. So simulan na natin. Una sa ating initial expenses is yung down payment. Kung hulugan yung bahay nyo kagaya namin, usually ang down payment nito is 10 to 20% ng total contract price or yung tinatawag nating TCP. May iba namang units na mataas yung down payment, depende na lang kung RFO ng unit no, or yung tinatawag din nating ready for occupancy. So kung magkano man yon, i-hold nyo muna yung mga nasa isip nyo at pag-uusapan natin yan mamaya. Pangalawa naman after ng down payment is yung moving cost. So ito is kapag na-turnover na yung unit sa inyo, pagpaplanuhan naman natin kung paano tayo lilipat dun sa ating bagong bahay, lalo na kung meron ka ng tinitiran dati at ililipat mo na lang yung mga gamit ninyo. So sa paglipat ng gamit, pwedeng through professional movers, truck rentals, or DIY na lipat. Pero kung kagaya namin kayo na magsisimula from scratch, instead na moving fee yung ginastos namin is bumili kami ng mga gamit. So ito yung part na magpupundar kayo. Meron kaming ginawang video dito at kung hindi nyo pa napapanood, check nyo yung video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. Pangatlo sa ating listahan is yung repairs and renovation. Yes, tama kayo lang narinig. Kahit brand new yung bahay nyo, hindi nyo maiiwasan na meron tayong defects and damages na kailangan nyong ipagawa. And sa renovations naman, ito yung para sa mga tao may gustong baguhin agad sa bagong bahay nila. At kung madami kayong pera, ang advice namin sa inyo is bigyan nyo ako. Hindi, joke lang. Kung madami kayong pera, mas maganda kung makapagpa-renovate kayo kagad before pa kayo maglagay ng mga gamit para mas madaling maglinis. Ang pang-apat at last sa aking listahan ng initial expenses ay yung additional furnitures and appliances. Kahit meron ka ng gamit, hindi natin maiiwasan na meron ka pa rin makikitang kulang na kailangan mong bilhin. Kaya most likely, bibili talaga tayo ng mga additional. At kung ano pa man yung mga kailangan nyong bilhin, isipin nyo na mabuti kasi for sure, meron talaga kayong mga bibilhin. Normal naman yata sa tao na hanapin kung ano yung mga wala sa atin. Meron tayong mga initial expenses, meron naman tayong tinatawag na regular expenses. Ito naman yung mga binabayaran natin monthly. Una sa ating listahan ng regular expenses is yung monthly amortization. Kung kagaya namin kayo na hulugan yung mga bahay, meron tayong binabayarang amortization monthly sa bangko. Pero kung cash mo nabili yung bahay mo, hindi mo to problema. Yung amount nito is nakadepende kung gaano kalaki yung bahay nyo, gaano kalaking floor area at yung lot area. So bukod dito, pag-usapan natin yung pangalawa sa favorite natin which is si or yung tinatawag nating due dates or yung monthly bills natin. So dito na papasok yung ating bills sa kuryente, tubig, internet, and so on. Kung marami kang appliances, gadgets, at kung ano pa man, malamang sa malamang is malaki yung electric bills nyo. Lalo na kung madalas mo to gamitin. Sa water bill naman, usually nakadepende to kung gaano kadami yung tao sa bahay nyo. Pero kung kagaya namin kayo na kukonti lang sa loob ng bahay, most likely maliit lang din yung bill nyo. At ang pinaka-importante na hindi pwede mawala sa isang bahay is yung
internet. Parang lahat naman yata is internet users na, no? Hindi ko na nga nagagamit yung text sa cellphone. Kaya malamang sa malamang is meron din kayong internet sa mga bahay ninyo. Ang rate naman nito is depende sa provider at depende na rin kung anong package ang meron kayo. Pangatlo naman sa regular expenses is yung association dues. Ito naman is particular sa mga nakatira sa condo at sa mga subdivision. Meron tayong binabayaran na monthly dues para sa maintenance and orderliness ng paligid. Usually yung dues na to is nakadepende na rin kung gaano kalaki yung bahay at lote niyo. Kaya kung meron kang malaking floor at lot area, good luck sa'yo kasi malamang malaki rin ang babayaran mong association. Since sa pag-uusapan natin yung mga expenses, panigurado na isip nyo na rin kung magkano ba yung dapat na budget. Oh yeah! Or pwedeng nagko-compute na kayo at nag-iisip na rin kung paano ito babayaran. At dahil mabait kami, gusto namin kayong tulungan. Pero hindi namin kayo bibigyan ng pera. Gusto ko sanang i-share sa inyo at ipapanood yung ginawa naming video about sa aming 5 income streams. Baka sakaling makatulong sa inyo or makakuha kayo ng idea. So, nito yung link sa taas. Check nyo na lang after ng video na ito. Next sa ating agenda is, out of all the expenses na napag-usapan natin, magkano naman yung binayaran namin sa initial expenses at magkano yung regular expenses Oh my God! Ang pinakauna sa ating initial expenses kanina is yung down payment. So sabi natin 10 to 20% yung down payment natin dito. So sa case namin ng down payment is 10% ng total contract price. Swerte kami sa naging terms of payment namin kasi yung down payment na ito ay na-stretch sa 30 months. So ayun, medyo carry naman namin magbayad nung time na yun. Next naman is yung initial repair. So after ng unit turnover, sa dinami-dami nang nakita namin defects and damages dito, ang binayaran namin ay wala. Ito ay dahil sa warranty. So dito sa Amaya, meron tayong 1-year warranty upon turnover. Kaya once na na-turnover yung unit nyo, dapat i-check nyo ito mabuti para makapagpa-repair na din kayo ng libre. So meron kaming ginawang video dito, actually 2 parts siya, no? Ito yung mga videos na yun. So kung gusto nyo makita, check nyo na lang yung link dito sa taas. So kung kayo ay nakakuha sa developer na hindi sa Ayala Land, hindi ko lang sure kung gaano katagal or kung meron bang warranty dito. Kaya ang advice namin sa inyo is kapag na-turnover ng units ninyo, check nyo ito mabuti para may pasok pa sa warranty kung meron bang defects and damages. Kasi kung maglalapse na ito sa warranty period, doon na papasok na meron kayong ilalabas na pera. Ang susunod naman is yung renovations. Meron kaming pinagawa dito sa likuran ng bahay namin as dirty kitchen. So literal na dirty siya. Para sa pagpapagawa nito is inabot kami ng 70,000 pesos. Pero ito ay depende kung ano yung design ng ipapagawa nyo at kung sino yung gagawa. And lastly, para sa furnitures and appliances, kagaya nga nung sabi namin kanina is, dahil wala naman kaming gamit na ililipat dito, nagsimula kami from scratch na kailangan talaga namin bumili ng mga gamit. So inabot din kami ng more than 100,000 pesos. At kung gusto nyo makita kung ano-ano ba yung mga pinagbibili namin, check nyo ulit yung video na to or i-click nyo yung link dito sa taas. Daming plugins na. Yun ay yung mga initial expenses. Ang pag-usapan naman natin is kung magkano ba yung binabayaran namin monthly as regular expenses. Bali, bibigyan namin kayo ng overview kung ano at magkano yung mga ito para magka-idea kayo or magkaroon ng comparison ng mga expenses niyo. Una dito is yung monthly amortization. So, magkakaiba tayo ng amount dito. Ito ay depende kung magkano yung TCP or yung total contract price ng unit nyo and kung anong bank at ano yung interest rate ninyo. Sa case namin, ang monthly amortization namin ay nagkakahalaga ng 21,000 pesos. Guys, bahay pa lang to. Wala pa yung other bill. So, ayun. Buti na lang buhay pa kami. Para naman sa Homeowners Association fee, since wala pang HOA ang Sector 4, wala pa kaming binabayaran dito. Kaya medyo carry. At dahil nakatira na kami sa bahay na to, meron na tayong mga utility expenses. Sa electric bill, ang pinakamababang singil sa amin noon is 1,500 pesos. Then yung pinakamataas naman is nung summer, ito ay nagkakahalaga ng 4,500 pesos. So, somewhat okay na. Pero ito ay depende kung gaano kadaming appliances nyo at gaano nyo to kadalas gamitin. Then, sa water bill naman, ang average monthly bill namin is less than 500 pesos. So, mura lang siya, no? Kasi konti lang naman kami dito sa bahay. Pero kung ikukumpara mo siya sa bill namin noon sa Manila, grabe, medyo malayo yung difference. Almost double. Next sa ating monthly bill is yung internet. By the way guys, yung internet provider namin dito is si GRM. Sa mga hindi pa nakakakilala kay GRM, actually kami din noon.
Pero based on our experience, maganda naman yung services nila. Mabilis yung internet connection at very minimal lang yung downtime. Kaya kung kayo ay naka-work from home, palag-palag naman na yung internet provider na ito. Bali, yung binabayaran namin monthly is 1,499 pesos. At bago natin pag-usapan yung mga hidden costs na discover namin, pasuyin naman kami ng pag-click ng like button para medyo lumawak naman yung reach ng video na ito. And if hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. Kasi ang daming nanonood sa amin na hindi naman nakasubscribe. Kaya baka naman. At para sa hidden cost na nag-discover namin simula nung tumira kami dito, eto na. Hindi naman kasi to sinabi sa amin noon. Basta yung mga agent kapag nagbebenta, ang sinasabi lang nila is kung magkano yung price ng bahay. Tapos nung nakabenta na, ayun, bye-bye na. Una sa hidden cost is yung maintenance and repairs. Parang naulit, no? Pero iba to. Eventually, habang nakatira ka dito, merong mga masisira at merong mga kailangang ipaayos. At para mapanatili nyong maganda yung mga bahay ninyo, dapat ma-maintain nyo ito ng maayos. Isa sa pinakamahalagang maintenance dito, well, at least for Amayan, is yung damo. What? Grabe, ang bilis tumaas yung damo dito. Pag tumaas na yung damo sa harap at likod ng bahay ninyo, guys, ang pangit na. Pwede nyo itong ipaputol at your own cost. Or pwede rin kayo na yung magputol kung masipag kayo. Kaya bumili kami ng grass cutter, yung malaking gunting. Tapos, ayun, nagpapag-grass cut pa rin kami. Pangalawa naman is dahil meron tayong dinadamong part dito sa bahay natin, isa sa hidden cost is yung pagpapagawa ng landscape. Sabi ko nga kanina kapag tumaas na kasi yung damo is pangit na siya tingnan. At sa rin gagastos kayo ng maintenance dito, why not paganda nyo na lang yung landscape nyo para isang gastusan na lang? Well, at least kailangan nyo pa rin itong i-maintain, no? So ito ay kino-consider namin na hidden cost kasi malamang sa malamang pagdadaanan nyo rin ito na kailangan nyo magpa-landscape. Lalo na siguro kapag nakita nyo yung mga kapitbahay nyo or yung ibang mga bahay dito na maganda yung mga front yard nila. Kaya kung ako sa inyo, i-consider nyo rin na magpa-landscape para naman maganda tignan yung mga investment natin. Kung wala kayong idea sa pagla-landscape at kung magkano yung aabutin nito, check yung video na to para makita nyo yung ginawa sa bahay namin. So andito yung link somewhere sa taas. Last na hidden cost na sasabihin ko sa inyo is yung pinaka-expensive sa lahat. Ito yung kailangan talaga nating paghandaan. Pero minsan biglaan ito at nakakabigla rin talaga sa budget. So itong hidden cost na ito ay walang iba kung hindi yung ating mga upgrades. So ano ba yung mga upgrades na ito? Ito yung tipong namamasyal ka sa mall tapos nakakita ka ng bagong appliances, bagong kortina, decorations, and so on. Minsan nga kahit hindi ka mag-mall nasa bahay ka lang tapos nagbabrowse ka sa Shopee, Lazada, or TikTok, ayun, mabubudol ka talaga. By the way, speaking of TikTok, meron akong TikTok account, no? So, ito siya. So, baka naman pwedeng magpa-follow. So, lahat ng sinabi naming hidden cost dito is depende na lang sa inyo kung kakagatin ninyo. But the point is... Wow, English! The point is, ito yung mga cost na hindi natin mapaghahandaan. Kaya kung kagaya namin kayo na medyo tight yung budget, or should I say practical, or kurito, spend your money wisely and be happy. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, napansin nyo ba na wala pa dito yung food, groceries, transportation, and so on? Ito yung mga pwede nating pag-usapan sa mga susunod na videos. Kaya for more videos about sa mga usapang bahay, gastusin at kaperahan, make sure na naklik nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future videos namin. Okay? Kung tapos na, see you on the next video.